Dali-dali kaming umalis sa lugar. Nang makarating kami sa bahay, ay kinuwento namin kay nanay ang nangyari. Buti naman hindi ka pinulot at itinakbo, anak. Ani ni nanay na naghintakutan na rin. Ang mga kapatid ko naman ay takot na nagsisiksikan sa kwarto. Nang magsimula akong magkwento. Oo, inay, buti na lang talaga at hindi ako binitbit. Sa tingin ko ay kayang-kaya ako noon, sa laki pa naman. Ani ko na medyo kampante at nawala na ang takot. Matapos kami maghapunan, ay nagsitulog na kami kaagad. Madalang kwarto lang ang bahay namin. Malalaki naman iyon sa kadahilan ng 12 kaming magkakapatid. 3 lang kaming lalaki at siyam ang babae. Gawa sa kahoy na nara at yakalang bahay na ito. Pero bubong ay gawa sa pawid. Yun kasi ang uso noon. Sa kadahilan ng malayo ang bayan at napakadami naman ng nipa at kawayan sa aming lugar. Sa tansya ko nga, aabot sa 30 hektarya ang nipaan kung saan pinamumugaran ng mga kapre o tama sa aming lingwahe. Kinabukasan ng magising kami. Matapos makapagkape, ay pinuntahan namin ang lugar kung saan ko nakita ang kapre. Pagkarating namin doon, ay tanging ang naiwang mga balahibo at mga konting dugo pa na nagkakalat sa dinaanan ng kapre habang tumatakbo. Ang sabi ni tatay, tumakbo daw ito dahil nasusunog ang mga balahibo dahil sa itinapon kong nagpapagang kahoy. Umuwi kami sa bahay at pinagsabihan ni tatay na sa susunod huwag nang pumunta doon sa alanganing oras. Kung tatawagin daw ng kalikasan, ay pwede naman daw na maghukay na lang sa malapit. Kaysa naman, madagit ng kapre at gawing hapunan. Sa mga panahong iyon, mas lalo pang nahintakutan ang mga tao sa aming lugar. Halos talaga hindi na pinapalabas ng bahay ang kanilang mga anak. Kapag papalabasin naman ay dapat may kasamang matanda. Sa panahon ding iyon ay medyo nabawas-bawasan na rin ang mga nawawalang kabataan. Lumipas pa ang mga panahon nang minsan na lang magpakita ang mga kapre sa amin. Pero takot pa rin silang pumasok sa nipaan. Hanggang sa lumipas ang 1 dekada, naging 2, naging 3. At sa awa ng Diyos, sa kasalukuyang ay wala na talagang kapre na nagpapakita. Maging ang mga bata ay wala nang nawawala. Sa katunayan, ginawa na nga ngayong pagkukunan ng kabuhayan ang mga nipaan at pagkawan sa panahong kasalukuyan ang aming probinsya. At isa na din itong tourist spot. Maganda kasi ang lugar. Nakakatakot lang ito noon. Parang hindi na ito ang lugar sa ngayon. Kasi sobrang ganda na talaga. Marami nang naninirahan ng mga tao. Marami nang nakabili ng mga lupa. At lalong hindi na kinatatakutan
ang lipaan at bakawan. Ginagawa pa nga itong paliguan, linalabhan, at kung ano-ano na lang. Pumupunta na nga ang mga bata roon, kahit na walang kasamang matanda. Naliligo, nagkakasiyahan, at wala namang kapre at tama na nakikita na dating kinatatakutan. Sa ngayon, isa na lang talagang kinatatakutan ng mga tao sa aming barangay. Ang makapasok ang mga kidnappers na kumukuha ng mga bata para tanggalan ng mga laman loob. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa tagapakinig. Sana ay masiyahan at nahintakutan kayo sa kwento kong misteryo. Magandang hating gabi.